we will schedule a one-time big-time rally. Bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, pinuhuli, na-arreston tulad ko? General Pukis nakapagpiyansa na po pagkatapos pong inaresto sa NAIA kaninang umaga tungkol di umano sa kasong sedition at rebellion. Risbak ng kampo ni General Pukis, hindi po sila matatakot at magsasampa po sila ng kaso laban sa mga kapulisan na hindi po pinagbigyan ng kanyang karapatan itong naturang general. Tama lang ho yan. Sampahan nyo po ng kaso itong mga abusado na mga sumusunod sa kanilang mga among abusado na nakangiwi ang panga-anak ng kagwang naman. Grabe ng Pilipinas. Under Marcos admin, ang gulo-gulo ang mga hinayupak talaga mangingiwi kasi. Ayon naman kay Chavit Singson, mukhang tatapusin na po ni Manong Chavit Singson itong si Bungit at tinuturo pang mastermind di umano sa manumalyang flood control na umaabot po ng 1.4 to 1.5 trillion pesos na inubos po ng mga buhaya anak ng kagwang. Magkakasapo ng one-time, big-time rally itong si Manong Chavit Singson at kakausapin niya ang lahat po ng mga religious sector at lahat ng mga Pilipino. Kung pwede daw, kasama na po ang mga militar. Patay ka diha, Bungit. Yare ka, bubuim! Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Maraming salamat po sa pag-suporta sa Berada Aguila. Live na naman tayo sa Berada Aguila, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat po sa Super Pajikas, Ma'am Rita Mabasa. Maraming salamat, Ma'am Rita Mabasa. Hindi po ako nang bibigay ng GCash number pero may dumadating sa GCash. Kaya maraming salamat, Ma'am Rita Mabasa. Happy New Year po sa inyo. Unahin po muna natin pag-usapan itong tungkol kay General Pukis. Umani po ito ng samot-saring reaksyon, samot-saring batikos tungkol po sa pag-aresto sa kanya diyan sa NAIA. At particular na po itong kampo ni General Pukis, magsasampa daw sila po ng kaukulang reklamo, kasong administratibo. Kung may kasong kriminal po silang makikita, ay magsasampa ho sila. Pero pagkatapos po niyan ay nakapagpiyansa na po ang naturang retired general. Matapang at tunay na nagmamahal sa bayan, ngayong hapon lang din po. At nakalaya na ho ito. Ano na? Mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Baki. Anak ng kamote. Pakinggan po muna natin itong balitang ito at statement ng kampo ni General Pukis. Pero ito po yung video footage kung saan ay nakapagpiyansa na po ito. Yan. Galing na lawyer natin si Marilyn. Future senator yan. Naku, ito po yung mga lawyer na yan, no? Mga heavyweight lahat yan. Ayan, nakapagpiyansa na ho. Kanina po yan, mga kabisdak, si General Pukis sa tulong po ni Atty. Ferdinand Topacio at Atty. Virgilio. Pero pakinggan po natin ang kanilang interview kanina, statement, no? At komentuhan rin po natin. Palike na ho, mga kababayan ko. Narito po. Wala naman daw kung personalan. Tinupad lang ho nila yung utos ng court. Ano pong masasabi po nila? Wala naman po nagsasabing personal. Hindi naman po natin sinisisi si General Nartates. Ang amin po sinisisi ang executive branch na wineponize nila ang Department of Justice upang i-persecute, tuligsain ang mga sa tingin nila ay kalaban ng gobyerno. Kaya nga po, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, nagpapasalamat po ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinupad niya yung kanyang pangako
na magpapakulong siya soon. Pero mali ang kanyang pinakulong. Sa halip na yung mga magnanakaw ang ipakulong niya, yung mga naghahabol sa magnanakaw ang pinakulong niya. So thank you po, Mr. President, for keeping your promise. Kaya lang, mali pa rin po. Pero sir, Sarcasm. Tayo na to si Tartatis, no? Wala rin, Tory na Tory yung datingan din eh. Di ba si Tatay Digong kinidnap si Tory. Ngayon naman si General Pukis, wala talaga to sa sa PNP chief. Nasa leader po talaga yan. Nasa kay Bongbong Marcos po, mga kababayan ko. Yung problema eh. Mantakin mo ha. Oh. Itong nangyayari po sa Pilipinas, panggagago sa mga Pilipino, ay gagi. Lahat ng ito ay kagagawa ni Bungit. Lahat ng ito ay kagagawan ng Marcos admin. Na kahit tingnan mo ha, ang sinabi ho natin, ay, ang tawag yan? Si Tory oh. Ang tindi ni Tory. Mukhang impacto. Kasi si Tatay Digong ginagagop, binabastos. Akala mo si Tory, no? Pero ang bottom line talaga si Bongbong. Tingnan mo si Tartatis. Bakit ginago niya si General Pukis, hindi binigyan ng karapatan? Kasi nga, yun yung utos ng amo. Walang personalan. Personalan na ho ito. yan sabi po, nag-aaklas. Meron daw kung hinihikayat na pag-aaklas daw po si Pokis sa Dahang Almas po. Hindi na po kami kaya maaaring magsalita dyan sapagkat the matter is with the courts and we are now covered as lawyers by the sub judice rule. So, hintayin na lang po natin yung magiging kapasyahan ng ating hukuman. Sir, galing si General Ayoko nang sagutin yan because hindi naman ako authorized. Let us respect his right to privacy. I understand he was with his family, so let's leave it at that. Anyway, hindi naman po importante kung saan siya galing. Ang importante, saan siya dinala pagkadating niya sa Pilipinas. Correct. Kailan po yung kaso? Magkano po ang bail? 48,000 po ang bail. Okay. Medyo mabigat para sa isang retired na general na pensyon lang kasi hindi naman po kontratista, hindi naman po congressman yung aming kliyente. So mabigat po para sa isang retirado na pensyon lamang ang inaasahan na magpiyansa pa ng 48,000. Papakawalan din sir after magpiyansa. I-turn over ko na kayo kay General Attorney Virgilio Garcia. Sir, pagka na-comply natin yung requirement ng court, no? Yung mga documentary requirements at makapag-post tayo ng cash bail na 48,000, ina-expect natin na yung order of release i-issue ng korte. Hopefully, very soon para hindi niya na kailangang matulog sa kulungan. Actually, alam niyo, gusto namin yung paalam sa inyo. Originally, we planned this to be very quiet. Ayaw namin ng ganito na gusto lang namin na pagdating niya, very quiet, we arranged with the arresting team ng Quezon City, CDU. Quiet lang. Aresto siya, dalhin siya sa Camp Karingal, ipoprocess namin yung bail. Walang masyadong bruhahan ganito. Pero sila na yung nagpalaki ng issue na naging ganito na. So, wala kaming magagawa. But, you know, hindi ito kasi magandang reflection sa Philippine National Police. And I hope that under the leadership of General Nartates, hindi magiging lalabas na abusive yung ating Philippine National Police. No? Kasi unang-una, sabi, binasahan ng Miranda rights. Binasahan mo ng Miranda rights. Unang-unang sinasabi doon, you have the right to counsel of your choice. Oh, andun kami, nag-i-insist kami, we want to talk to our client. Ayaw kami pagbigyan. So that was violated right there. Unang-una, violation yung agad yun. Constitutional right po ni Attorney Pokis, ni General Pokis, na makausap ang kanyang mga abogado na nandoon na nag-i-insist na kakausapin namin ang kliyente namin. Siyempre, we want to make sure saan ka dadalhin, anong gagawin sa di ba? We want to make sure that our client will be transported safely at saka kung saan dadalhin. Wala naghabulan kami, hindi namin alam kung saan so
that was violated. And hindi namin pwedeng palagpasin yung violation na yun. Sir, ibig sabihin, Tama. niyo ng kaso yung Natural. Natural. Anong kaso, Oo. sir? Administrative. Kung may criminal, pati criminal. Mhm. So, pero definitely hindi namin palalagpasin ito dahil hindi naman pwedeng i-violate nyo ng i-violate ang constitutional rights ng ating mga mamamayan. Hindi naman pwedeng manghidnap kayo na manghidnap pati palipad nyo sa kung saan yung taong Pilipino. Hindi po pwede yung ganun. Meron po tayong batas na kailangan nating sundin. Sila po dapat ang nagpapatupad ng batas. Hindi sila yung lumalabag sa batas mismo. And we do not go through the exercise of reading rights pagkatapos i-violate mo right there. Hindi pwede yun. Yan na nga ho yung komentaryo kaninang umaga na bakit ang abogado may General Pukis hindi man lang pinapapasok doon sa gate kung saan ay pinusasa na po si General Pukis para man lang maasista ang kanyang kliyente kung saang dadalhin. Kasi pagbabasa, may karapatan ka kumuha ng inyong abogado. Kung wala kang abogado, ang gobyerno ay magbibigay sa inyo. Di ba? Ganun yung Miranda rights eh. Pero nandun na yung abogado, ingay ng ingay eh. Hindi man lang pinapapasok anak ng kamuti. Kaya tama ho na kasuhan po itong mga kapulisan. Alam nyo, kawawa lang itong mga kapulisan eh. Na-demoralize na talaga ang kanilang hanay organisasyon dahil po sa leader na bangag, anak ng kagwang illegal. Hindi sinusunod ang tamang proseso. Ito na yung mahirap ngayon under Marcos admin. Marcelo yung datingan. Kung si Raulo lang ho talaga ang hindi ho nakakapuna ho dito at hindi nakakaintindi kung anong klaseng liderato itong Marcos admin, mga manggigipit. Muntakin mo. Abogado nga lang na abogado, hindi ka pagbibigyan. Same with ginawa nila with former President Duterte. Tingnan mo ha. Kahit hindi si Torre ang PNP chief, putang ina, pareho pa rin ang direksyon po na ginagawa ho nila. Sanay po sila sa kidnapan. Tuloy po natin. Attorney ka muna si, Sir Pukis. Ay, he is okay. Medyo lang, alam mo, siyempre, kasama mo, asawa mo yun, nag-aalala ka na, siyempre concerned din siya doon sa how the wife would feel, no? Pero si General Pukis he's been through a lot all his life serving this country. Bemedal yan eh. Kung siya lang yung sarili niya kaya niyang i-handle yon, pero syempre andyan yung asawa mo na nag-aalala sa iyo. Alam mo naman yung mga lalaki lalo na pagka kayo you think about yung Pamilya mo. how they're feeling para hindi naman sila Ano lang po yung pahayag na po dito sa inciting sedition na kinakatanap po? Hindi namin mapaniwalaan itong inciting to sedition eh. Sana ibang kaso na lang ikinaso nila eh. Kasi alam ninyo, nagretiro yan sa serbisyo. More than 30 years na nagsilbi para sa bayan. Para manatili yung integridad ng ating bayan, para yung katahimikan at katiwasayan ng buhay ng ating mga mamamayan ay mapanatili natin. Pagkatapos nag-retire ka at saka mo guguluhin ang taong bayan at saka ka mag-i-incite. Alam niyo ba inciting to sedition? Bubuskahin mo yung mga tao para magalit at na mag-alsa sa laban sa gobyerno. Meron ba naman sundalong gagawa ng ganun? Hindi. Kaya nga sinasabi namin, kami, pinaliwanag na namin una pa lamang. Ang gusto naming mangyari, we respect, we obey, and we protect the Constitution. Palagi po kaming sang-ayon sa batas. Lahat ng ginagalaw namin, lahat ng ginagawa namin, ayaw po naming lumabag sa batas dahil meron naman tayong batas na pwedeng sundin. May patakaran na dapat na ginagalang natin. Pagkatapos, inciting to sedition, pag nabasa po ninyo yung complaint, 1+1 eh. Majilan. Really? I mean, gusto niya ng kopya, bigyan namin kayo ng kopya. 1+1, hindi yung talagang pinilit lang eh. 1+1, Majilan. 2+2, si Raulo. Tama, may sense yung sinasabi ni Atty. Berhelio. Garcia din po ito eh. Kasi may medal, no? Sabi ni Ferdinand Topacio, nagserbisyo ng ilang taon sa militar. Malinis yung record. Minahal ang bayan. Sinunod yung serbisyo niya. Katungkulan. Tapos yung nagretiro, gusto magpabagsak ng gobyerno. Putang ina, anong sense nun?
Ang liwanag-liwanag ho ng sinisigaw, managot ang mga kurakot. Managot ang dapat managot. Bakit siya kinasuhan? Kasi tinamaan si Bungit. Kasi si Bungit ang mastermind, anak ng kagwang naman na paghalataan ho kayo eh. Siguro kung ang kinasuhan si Martin Romualdez, masaya po ang taong bayan. Pero ito, sumisigaw po ng accountability. Hirap na hirap pa nga ho sila sa grupo nila na sumigaw ng BBM resign eh. Nag-iingat pa nga ho doon sila. Pero hito ngayon, sila pang nakasuhan ng inciting to sedition. At saka maraming galit nga ho ng mga Duterte diehard supporter sa grupo ni General Poques kasi walang placard na Marcos resign eh. Lately na lang sila sigaw ng Marcos resign nung lumabas na Senator Amy na yung kapatid daw niya bangag, yung kapatid niya gumagamit ng pulbos, buong first family. Kaya nung ending, sumisigaw sila ng BBM resign. Ano pong hugot nila doon sa BBM resign? Putang ina, gusto mo bang mamumuno sa atin ay bangag? Si Raulo naman tayo. Sige, tuloy po, attorney. Hindi tapos binigyan namin na nag-motion for reconsideration kami. Siguro nung mag-file kami ng counter affidavit, may desisyon. May resolution yung fiscal's office. Nag-file kami, ganyan kakapal yung pinal namin. Ang dami namin sinabi, bakit hindi pwede yung inciting to sedition. After 2 days, nakapile na sa korte. May due process ba yan? Minadali nga. Hindi pwedeng, sabi nga ni Atty. Topacio, you have weaponized the DOJ, you have weaponized the Philippine National Police against your citizen. Hindi po pwede yung ganon. Hindi po kami lumalaban sa gobyerno dahil gusto naming nilalabanan namin yung pinaglalaban namin yung karapatan nating lahat. Ikalang ninyo. Wala na tayong constitution pagka ganyan, wala na tayong sinasamba. General, Wala na. kung makasabad lang, sorry to interrupt Sige po. Isa pang puntos na gusto kong gawin, December 5, yung warrant, isi-serve nila holidays, itataon pa nila long holiday para hindi makapiyansa. Fortunately, our client was abroad, hindi siya naabutan. Can you imagine kung sinerve yan ng walang korte? New Year sa Pinatulog kulungan. yung tao ng New Year sa kulungan. At palagay ko sinadya yan eh. Kasi December 5 yung warrant eh. Ba't isa-serve mo kung kailan walang korte at long holiday? I mean, halar, hindi kami pinanganak kahapon, alam na namin yan ha. Style mo bulok yan eh. Attorney, name nyo na lang po yung description. Name. I'm General Virgilio Garcia. Retired. Lawyer din. Lawyer din. Judge sa advocate po. Judge sa advocate. Jago dati. General sir. Abogado ng Jago. Hindi, iba si siya Jago, si Larry Gadon, iba naman. Gago. Thank you, attorney. Jago. Anak ng kagwang, naubo ako dun Jago. Siya yung lawyer ng mga militar pala. Pero nag-retired na. Itong si Virgilio Garcia. Kaya kasama siya sa reservist, ang posisyon niya general. Kaya general. Hindi sa Jago, hindi sa gago nga si ganun. Anong sabi ni Atty. Ferdinand Topacio? Jago. Huwag ubog gadon. Alam niyo po, nakakalungkot dahil ang pattern pa rin, sistema pa rin, ni Bongbong Marcos, since D1 na nakaupo po siya sa palasyo, ay sim na sim hanggang ngayon. Panggigipit, sinusuppress of freedom of expression at freedom of speech. Ang matindi po na naranasan po natin ng suppression, ng medyo mainit-init, yung Maisog Rally, naalala niyo po yun. Maisog Rally, na daming mga dump truck, bulldozer, anak ng kagwang Pinipigilan magsalita yung mga tao, sinusuppress Buti na lang nandyan si former President Duterte, kaso nga lang, ang ginawa ho nila, pinatahimik nila si Tatay Digong, dinala sa dahig. Pero ang taong bayan, hindi pa rin tumitigil sa kasigaw ng pananagutan. Ang una po kasing sumisigaw ng pananagutan ay yung Maisog, si former President Duterte. Transparency, accountability, peace and security. Yun po ang kanilang isinisigaw. So ngayon, nagulantang na lang tayo, grabe na palang corruption, grabe nililimas na pala, kaya nag-i-evolve na. Noon tayo lang yung sumisigaw laban sa corruption. Ngayon, marami na
o kumbaga nagising na yung taong bayan at lalo pang bumibigat na humantong na po sa arestuhan, humantong na po sa kasuhan, inciting to sedition, rebellion. Pero hito na nga ho, si General Poques ay nakalaya na po, narito na, nagpa-interview na po siya sa media. Pakinggan po natin yung kanyang mga interview na rito. Masasabi niyo, sir? 1 minute. Ito ay panggigipit to. Pang-ahas, pananakot sa ating mga taong mamamayan. Papahayag ng damdamin. Matinding korupsyon sa bayan natin. Bakit po kayo nakaganyan? Inaresto ko dahil may kaso ako na inciting sedition. So hinaharap natin to. Kaso na ito. From the judge, pwede na ako magpa-interview kasi kanina Putang inang Jimmy, bakit ka nagkaganyan? Si Raulong reporter nyo, no? Inaresto dahil sa inciting to sedition, dahil sa paglaban niya sa corruption, paglaban niya sa mga kurakot. Kaya inaresto kasi si Bubo M, tinamaan ng pana ni Cupido. Animal na mga reporter. Oh, tuloy. of course, under custody ng CIDG, hindi pa pwedeng magsalita kanina. Sir, kamusta naman po yung pinaging proseso po ng pagpiyansa? Maayos naman yung proseso at napabilis dahil of course mabilis magtrabaho yan CIDG, yung mga paperworks doon sa judge sa RTC Branch 77 sa QC ay okay din, so pabilis. So kami nagpapasalamat at naging maayos naman ang of course yung pag-aresto, yung pagpoproseso, saka itong pagpupos ng bail at saka yung release order ng judge. Sir, ano ang puso ng plato? Of course, yung aming grupo, United People's Initiative, ay tuloy-tuloy pa rin na magpapahayag ng naramdamin natin mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga mapapapanagot. Pero sa ngayon, wala pa eh. Yung mga napukulong doon, napakasuhan, yung mga maliliit na kailangan natin talaga yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon, yung dapat napapanagot at mabigyan ng hustisya yung mga taong nangamatay, nagkasakit, itong mga hindi nawalan ng yung dinaanan ng baha. Dahil hindi naman pala ginawa yung mga flood control projects na yun, kundi kinuwarta lamang. Yun ang sakit doon. So your thoughts po about sa pagkaresto sa inyo? Sasabi niyo dito, sensitive ba kayo? Yung pag-aresto, naintindihan ko yon dahil trabaho ng CIDG yun. Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, pinuhuli, inaaresto tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, inaaresto yung mga taong nagnakaw. Correct. Ng bilyon-bilyon, yung mga nagkumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam natin na makulong, mapapanagot, pero wala. Ayan po ang tuloy pa rin ha. Hindi pa rin natatakot itong sa General Poques laban po dito sa mga nangungurakot sa gobyerno. Dapat lang, huwag tayong matakot. Tuloy-tuloy po tayo. Dahil na umpisahan niya natin ito, General Poques, ituloy mo na. Huwag po kayong magpasindak. Tangin na, General ho ito eh. Pa-play lang natin ng kaunting interview lang sa kanya, dagdag lang ito. General, ano lang ho ang inyong reaksyon ngayon na nakapag-bail na po kayo after the long day that you had? Okay naman dahil sumusunod naman tayo sa proseso at gusto nating harapin itong lahat ng mga charges na ito. So, okay tayo, release tayo, pero ganun pa man, itong kasong ito na sinampas sa akin, inciting to sedition, ay malinaw na isang panggigipit at panakot. Hindi lang sa akin, pati yung mga ibang kababayan natin na nagpapahayag ng mga damdamin dito sa matinding korupsyon sa ating bayan. Ano nga asahan ho sa inyo? I mean, after this one, will you still speak up? Ituloy-tuloy natin ating pagpapahayag itong ating adhikain na mapanagot at mabigyan ng hustisya itong ating bayan, yung mga taong nahihirapan. General, itong nangyari sa inyo,
Papipigilan ba kayo na maglabas ng mga saloobin nyo o tuloy-tuloy pa rin? Tuloy-tuloy pa rin tayo dahil tayo naman ay walang nilalabag na batas dito sa ginagawa natin. Tayo lamang ay nagpapahayag ng ating damdamin, yung pot at galit dito sa matinding korupsyon na ito na nangyari sa ating bayan. Pero sa magkakaroon, bakit tingin niyo? Ayan ho, mga kababayan ko, tuloy ang laban. Tama dyan, yan, General Pukis. Huwag pong matakot, lalo na po itong sa Manong Chavit Singson ay magkakasa po ito ng one-time, big-time rally. O, tamang-tama ho ito. Paingayin natin. At ay tinuro pong mastermind sa flood control ni Manong Chavit ay si Bungit. Pakinggan po natin muna itong mga berada ni Manong Chavit. Narito ho. Bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos, kaya kailangan umarkila ng PR man para baliktarin ang sitwasyon. Binanggit niya at pinagyabang, mahigit 5,500 flood control ang natayo niya. Ngayon, di ba na sinasabi? Paliwanag na pinagyabang niya ang more than 5,500 flood control project. Ang nagawa niya noong 23 and 24 for 2 years. Pero ang anomalya, ang flood control na project ay nag-umpisa noong 20, 23, 24, and 25. Dahil 22 wala pang budget. Gumawa ng pera ang administrasyon ang mga kasama at ang mga kasama niya. Next. Parang vlogger na rin si Manong Chavit dyan Tera Manong. Mastermind at actor, dinaglag ni Bongbong Marcos ang mga contractors, engineers at kasama niya to become the hero. At hindi niya binanggit, take note, hindi niya binanggit si Santiago, Speaker Romualdez. Dahil tatlo silang, bago umupo si Bongbong Marcos, tatlo sila nag-uusap. Ang mastermind, Martin Romualdez and President Marcos, ni-recruit ni Santiago para gumawa ng mga kalukuhan. So, tatlo lang sila nakakalam. So, maliwanag mga kababayan na tatlo lang sila nakakalam dito. Okay. So, ayan na po. Tatlo lang po ang tinutukoy na mastermind dito ni Manong Chavit. Wala nang iba. Si Bungit. Pangalawa, si Martin Tambalosas Romualdez. Pangatlo, si Saldico na hindi na mahagilap. Si Raulo lang Pilipino na hindi ho ito alam yung mga sinasabi ni Manong Chavit Singson. Anak ng kagwang naman talaga. Maglulukuhan na naman tayo dito, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Baki. Sino bang mastermind? Sige nga. Sabi ni Manong Chavit, si Bungit yun Sila lang tatlo ang naglulukuhan. Sila lang tatlo ang nagtarantaduhan sa kaban ng bayan. Kaya naman tama lang po ito, Manong Chavit. Tapusin mo na si Bungit. Magkakasapo si Manong Chavit ng one-time, big-time na rally. Patay ka diha, Bungit. Papakinggan natin. Ito sinabi ni Manong Chavit. We will schedule a one-time, big-time rally. And nagigiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, grabe corruption. So lahat, inaanyayaan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yun, but it should be ASAP. And we'll march to Malacanang. Ayan na po, magmarcha na po sa Malacanang si Manong Chavit. One time, big time, patay kang buang kang Bungit ka. Manong Chavit, kakasuhan ka na naman ng, ikaw na naman kasuhan ng rebellion at sedition. 48,000 lang naman piyansa, kayang-kaya. O, ito na tayo ngayon. Sasakit na naman ulo ni Bungit dito. Si Manong Chavit, di nakasuhan ng rebellion at sedition,
Takot si Bungit kay Manong Chabit eh. Hustler pa naman si Manong Chabit kung paano sumipa ng presidente. Patay ka diyan. Mangumbinsi siya, no? Ng mga religious sector. Sumali na daw kayo dito sa one time, big time na ikakasa. Ikakasa yata ito sa ika-40 years ng pagka, Marcialo ba yun? Pagkasipa ng senior. Kasi 1986, di ba? Ika-40 years nga. Yung pagkasipa ng It's a People Power Revolution. Pagkasipa ni Marcos Sr. na mukhang maulit muli ang history. Tatapusin na talaga ni Manong Chabit itong si Bungit. Patay ka diha, Nyor! Sumuko ka na, Nyor! Ang tanong, marami kayang sasama kay Manong Chabit Singson? Marami kayang, lalo na tong mga dilawan, pinklawan na mayroong hidden agenda? Mga kunimas kayo, panggulo lang kayo, mga komunista, mga kaliwang grupo. O, ito na ha! Galing mismo sa bunganga ni Manong Chabit Singson na magkakasapo sila ng one-time, big-time rally at magmarcha sa Malacanang. Yari kayong mga animal kayo. Tapusin mo na itong Manong Chabit. Pero bago yan, pakinggan mo muna natin si Manong Chabit at nagbigay po siya ng pahayag, statement patungkol po sa pag-aristo kay General Puques at ngayon nakalaya na ito, nakapagpiyansa. Pakinggan po natin. SMNA News. Happy New Year, sir. Sir, ngayong morning, hinuli po ng PNP si retired General Romy Puques. Dahil po sa mga may panawagan po and may mga criticisms against the current administration. Anong comment mo doon, sir? And meron po kayong open letter to the Armed Forces of the Philippines. Baka po masamain nila, sir. At Ginagamit lang po ang mga pulis at military para huliin who is against them. Kung sino man ang pupunta sa kanila, tinatakot nila, kinukulong. Kaya kinulong na, hinaresto si General Puques dahil nagsasalita na against them. So lahat, gusto nilang bawalan lahat na magsalita. Sila lang ang tama, ang gusto nila. Ang pagnanakaw ng kaban ng bayan, sila ang nanghuhuli sa lahat. Ito lang example, dalawa, si Diskaya, nagsasabi ng totoo. Kinulong na. Si Saldico, importanteng witness yan, kinasuhan kagad. Kung papatay yan, wala nang witness. Correct. Dapat kailangan natin si Saldico and Sara Mas-secure. Diskaya para mag-witness sa lahat ng mga kaso. Sir, So kaliwanag na tinatakot nilang taong bayan, wag po tayo matakot mga kababayan, kundi wala na mangyayari sa ating bansa. Correct. Anong sinasabi nilang 500? Hindi na magkasya gastusin ng 500 sa isang araw-araw. Nagbigay yata sila 500. Hindi na po magkasya ang 500 sa pagpakain ng ating pamilya sa isang araw. Manong last lang, doon sa pagkakaresto kay General Puques na naalala nyo ba o parang bumabalik ba yung latak ng martial law na nung panahon na yun kinukulong po yung mga nagtatanong against the government? May bulong si Manong Chabit. May sidekick. Ganun nga, kinukulong nila lahat, yung mga umangal. Siguro, baka gusto nila mag-declare martial law. Kung mag-declare sila martial law, hindi na papayag ang taong bayan. Malabo yan. Thank you, Manong. Gusto ko lang yung point ni Manong Chabit, tinatakot. Yung mga nagsasalita sa government, inaaresto. Yung martial law, mukhang malabo. Pag magdeklara ng martial law si Bongbong Marcos, mapabilis ang kanyang pagkapangulo. Alam ko ngayon, natatakot na rin si Bongbong. Kaya yung mga pulis nga, ginagamit lang yun talaga. Ginagampanan ng trabaho. Wala na pong magagawa yung mga pulis. Kasi yun yung auto sa taas. Kaya sumusunod lang eh. Sabihin, kasambat ng mga sundalo. And I'm still hoping na sa one-time, big-time rally, I'm still hoping mga uniform men sasama yung mga iba. Maski maliliit. Kaya yung mga pulis na utusan, nahaharang sa mga pupunta sa Malacanang, huwag niyo pong harangin dahil ninakaw na ang kontribusyon nyo. Yung mga PhilHealth, ninakaw na para may nakawin lang.
tinanggal for the first time ever in the history of the Philippines. PhilHealth, zero. Limas. Ninakaw. Kinuha para sinamang ninakaw. Left and right na pamimigay nila ng pera. Ang liwanag na yun. Harap-harapan, bastusan na. Hindi naman tayo papayag na Pilipino, gano'n na lang gagawin sa atin. Mga kababayan, lalaban po tayo. And I'm sure, kagaya sinabi ko, hindi tayo paubayaan ng ating Panginoon. Dahil nasa ating katotohanan. Nako. Yung Mga kababayan, lalaban po tayo. Aray, kabungit. Ang daming pera man si Manong Chavit. Lahat kayang tustusan yan eh. Ilang mga tao ba mag-attend? Ako na bahala pamasahe. Magpadala ako ng barko sa Mindanao. Magpadala ako ng bus ng ganito. Kayang-kaya mo yan, Manong Chavit. Ikaw pa. Tuloy oh. rally, one-time, big-time rally na sabi nyo, kinakasanin nyo, kakausapin nyo yung mga religious sector at lahat galit sa korupsyon. Sa tingin nyo ba, Gov, ay mas makabubuting ito'y taon sa February? Sa buwan ng February kasi nung, yung 40 years na sinasabi ninyo ay nangyari din ho nung February 1986. Nasa grupo yan dahil I will not decide for the date. Ang magde-decide yung religious organizations and the opposition, lahat na nagmamahal sa ating bansa. Tatawagin ko lahat at tawagan nyo rin ako, pag-iusap ako na sila mag-decide ng date. I would prepare yung kabataan ang magsabi ng date para kasi dapat kasama ang kabataan dito dahil dinakaw na ang future ng kabataan. And I remember very well yung sinabi ang national hero natin. Sa dami ng sinulat, isa lang ang ano ko sa utak ko. Ang kabataan, ang kinabukasan ng ating bansa. Yun ang sabi nung sa Rizal. So, nangyayaan ko mga kabataan, huwag kayo matakot. Future niyo ito. Hindi po sa amin. Para sa inyo po ito. Kung gusto niyo pagpatuloy na ganito, nasa inyo yan. Pero kung ayaw niyo, tumayo kayo, huwag kayo matakot. Dahil future niyo ito. Pero Diba? kung sakaling makausap po ninyo lahat ng mga religious sector, at ang sabihin ho nila sa inyo ay, ikaw na daw bang magdesisyon? Prefer po ba ninyo yung date na February din? Maganda rin, para malamig pa yung February. Maganda yung February. At sasabay din doon sa 40 years na Yes, pasok pa rin sa 40 years. 1986 na sinasabi Pasok niyo. pa rin sa 40 years. Okay, so para lang klaro, kung kayo ho ang tatanungin, gusto ho ninyo gawin ito ng February 25, 2026 o ano po? No, 26. Dito, Opo. hindi na... Hindi, February, anong date po? Kung kayo po yung pagdidesisyonin. Ako, gusto ko ASAP, ngayon na eh. Pero Tama yan. depende kung anong gusto doon mga... Tsaka na, February. Okay, thank you. Pag mo, ang kulit naman tong hinayupak na reporter, wag nang paputin ng February kasi gusto ninyong dilawan na naman. Gagitan. Ngayong January na, tapusin mo naman ng Chavit yan, ang masaya oh. Tuloy oh. Okay, thank you, Go. Magandang umaga po, Darlene, kahit Good morning. Jimmy Integrated News. Pagkatapos po natin ninyong talakayin yung mga issue at mga aligasyon, ano yung panawagan ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Ito po ba ay para bumaba siya sa pwesto o manatili siya hanggang matapos Sumuko yung mga ka na. investigation? Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military, wag niyang antayin yung nangyari sa Libya. The strongman of Libya, si Gaddafi. Ano nangyari sa kanya? Taong bayan humuli. Pinatay. So, Bongbong Marcos, my former friend, kausapin mo ng military o police, better surrender. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa niyong kanukuhan. Imposible mapagtakpan niyo to. Imposible. Hindi naman bobo Lalabo. sa Pilipino. Ang Ganun liwanag, maliwanag pa sa buwan. Hindi tayo papayag yan. Hindi papayag mga Pilipino. I'm dead sure. Karamihan ng Pilipino lalaban. Last na lang po, yung sa one-time, big-time rally. Meron na po ba kayong nakausap na personalities o mga grupo na nag-commit na sasama? Wala pa. Pero, siguro ko marami sasama. Salamat po. Hi po, Gov. Good morning. Janice Navida po of Bulgar. Gov, with the recent issue po sa Venezuela, kung saan dinampot at ikinulong yung kanilang Ako, ito, maganda to. Sa tingin niyo po ba,
Sa tingin niyo po ba posible rin po itong mangyari sa Pilipinas at ano po yung nakikita niyong magiging consequence? Nako, mangyari din yan kay Ay, Bungit. possible. Kung hindi na raw uli, ibig sabihin, hindi gagalaw ang military, may ibig sabihin yan, bakit di sila hindi gumagalaw. So, kung mayroon pumasa, palagi ko naman, nakikiusap ako sa mga military police. May mga anak din kayo. Dapat, I would suggest, na from now on, mag-usap-usap muna kayo like, to General Browner. Lahat ang general ng military, mag-usap-usap po kayo bago kayo patawag sa Malacanang. Mag-isip po kayo mabuti. That is my only suggestion. Also the police, headed by General Tatay Nartates, mag-usap-usap kayo mga general bago kayo patawag sa Malacanang. Baka kala another maglalagay uli sila pagka tinawag kayo sa Malacanang. So mag-usap-usap muna kayo. Ang suggestion ko lang, mag-usap-usap kayo, isipin nyo ang kinabukasan ng ating mga anak. Isipin nyo ang ating nasyon. Kung wala kayo malasakit sa Pilipinas, ibang klase na yun. So isipin nyo mabuti kung sasama kayo sa mga kurap o sasama kayo sa ikabubuti sa ating bansa. So suggestion ko lang po yun, and you are welcome to join us in that rally. Dahil hindi naman natin paalisin eh. Wala tayong papayolit na konstitusyon. Sabihin nyo lang, ayaw nyo grapeng korupsyon in public. Baka mamaya press ko lang, depende yun. In public. They should announce na ayaw nilang nangyayari. Kung hindi, may ibig sabihin yan, Tangina, involved din sila sa korupsyon. nangangatog na itlog ni Bungit dito. Nyor! Tatapusin ka na, Nyor, ni Manong Chabit, Nyor! Puntakin mo, ha, sabi ni Manong Chabit, sumuko ka na, Nyor. Puta, seryoso na ho ito, no? Itong mga banat ni Manong Chabit, so tingnan po natin kung mag-materialize yung one time, big time na ikakasa ni Manong Chabit. Sana po yung mga Pilipino na hindi naman kayo kasapi ng komunista, sumama po kayo dito sa mga panawagan ni Manong Chabit kasi freedom of expression at freedom of speech eh. Tingnan po natin kung ano po ang mangyayari, pero malamang tutuluyan to si Manong Chabit ng rebellion at inciting to sedition dahil yan talaga ang direksyon ni Bubuim. Pagka ikaw ay kontra sa kanila, matik may kaso ka, priso ka pa, buti na lang may piyansa pala yung kinaso kay General Pokis, 48,000, putang ina, malaking pera na rin ho yun eh. Ayan, nakapagpiyansa, pero good luck po sa ating lahat, tuloy lang po ang laban, mabuhay po tayong mga Pilipino. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa.
politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.